Ako po si Sister Christine Baharin ng Sisters of Ladies of the Holy Spirit. Ang aming kongregasyon po ay tinatag ni Blessed Elena Guerra at may layuning ipalaganap ang debosyon sa Espiritu Santo sa iba't ibang apostolate namin, lalong-lalo na sa larangan ng edukasyon. Sa kasalukuyan, ako po ay naka-assign dito sa aming community, sa Blessed Elena Academy, at nagtuturo sa asignaturang Matematika, Christian Living o Edukasyon sa Pagpapakatao. Sa aking pagmumuni-muni sa mga huling salita ni Jesus, ipinagkakatiwala ko rin ang aking espiritu sa mga kamay ng Diyos. Sa pagsasabuhay ng mga salitang ito, natutunan kong maging bukas at magtiwala sa plano ng Diyos sa aking buhay. Tayong lahat ay may kanya-kanyang pangarap. Naalala ko, nung ako'y nasa elementarya, ay pangarap ko ang maging isang guro. Kung kaya't sa pagtungtong ko sa kolehiyo, kumuha ko ng kurso sa pagiging guro sa asignaturang matematika. Ngunit sa gitna ng aking mga taon sa kolehiyo, bigla kong naramdaman ang pagnanais na maging isang relihiyosong madre. Magmula noong nakilala ko ang isang madre ng Daughters of Divine Seal na nag-vocation promotion sa aming paaralan. Pagkatapos ko sa kolehiyo, agad akong sumailalim sa board exam at sinabi sa aking sarili na kung hindi man ako papasa sa board exam, papasok ako sa pagmamadre. Biyaya ng Diyos na pumasa ako sa board exam kahit na ako ay may pag-aalinlangan. Naglingkod ako sa aming parokya bilang katikista at lektor. Akala ko na kapag pumasa ako sa board exam, makakalimutan ko na ang pagpasok sa relihiyosong buhay. Ngunit mas lalong tumindi ang aking pagnanais. Bago ako pumasok, dumaan ako sa maraming pagsubok. Kabi-kabila ang pambabatikos at rejeksyon sa mga taong malapit sa akin, ang aking natanggap dahil bakit daw mas pipiliin kong maging madre kaysa makatulong sa aking pamilya. Naging hamon sa akin ang lahat ng iyon para magpatuloy sa aking nais. Ang mahalaga, suportado ako ng aking mga magulang. Noong nakapagdesisyon na akong pumasok, inatake sa puso ang aking ama at nagdadalang tao ang aking ina. Kaya sa halip na pumasok, ipinagpaliban ko ang aking desisyon ng 1 taon. Ipinagpatuloy ko ang pagsisilbi bilang katikista at lektor sa aming parokya at naghihintay sa paggaling ng aking ama. Sa kondisyon na kung gagaling na siya, papayagan na ako ng aking mga magulang na pumasok. Sadyang napakabuti ng Panginoon dahil dininig niya ang aking panalangin. Gumaling ang aking ama at pinahintulutan na akong tuparin ang aking pagnanais na maging isang relihiyosong madre. Tumugon ako sa tawag ng Diyos noong Hunyo 2014 sa edad na 23 at pumasok sa kongregasyon ng Sisters of Ladies of the Holy Spirit para sumailalim sa iba't ibang yugto ng formation. Ito ay isang lubos na pagtitiwala sa Diyos dahil alam ko na ang formation sa pagiging madre ay hindi madali. Pero masasabi ko na ito ay masaya. Makalipas ang halos 5 taon na inisyal na formation, ako ay nag-profess ng vows noong November 2018 sa parokyang ito. Sa aking paglilingkod bilang isang madre, hindi ko maikakaila na may mga pagkakataon na ako ay nadarapa, nagkakamali, napapagod at nanghihina. Ngunit sa gitna ng mga ito, palaging nariyan ang Diyos handang tumanggap ng aking mga hinaing at pangamba. Sa tuwing ako ay nahihirapan, lagi kong sinasabi sa Ama, Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Sa kabila ng mga matitinding pagsubok na aking pinagdaanan, mga pagkakamali at lalong-lalo na sa panganahon na gusto ko nang sumuko at bitawan ang aking bokasyon,
Ang Diyos ay patuloy na nagpapakita ng kanyang biyaya at pagmamahal sa pamamagitan ng kahanga-hangang pangyayari at mga taong nagbibigay ng suporta at inspirasyon sa akin. Naramdaman ko ang kanyang pagyakap at pag-ibig na nagbibigay sa akin ng lakas at determinasyon na patuloy na sundan ang kanyang tawag. Noong November 4, 2023, ako ay nag-profess ng perpetual vows upang habang buhay na panunumpa bilang isang madre ng Oblate of the Holy Spirit sa aming parokya sa Ilocos Sur. Ito ay isang hamon sa akin na sundan ang kanyang halimbawa at ipagkatiwala ang aking sarili sa Diyos sa bawat aspeto ng aking buhay. Ito ay isang paalala sa akin na kahit sa gitna ng mga pagsubok at pagkakamali, dapat kong ipagkatiwala ang aking sarili sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsuko at tiwala sa Diyos, natutuhan kong harapin ang mga pagsubok at hamon ng buhay ng may lakas at pag-asa. Ang aking karanasan bilang isang madre ay nagturo sa akin na ang tunay na kaligayahan at kahulugan ng buhay ay matatagpuan sa pag-alay ng aking sarili sa Diyos at paglilingkod sa aking kapwa. Sa bawat araw ng aking paglilingkod, isa sa pinakamahalagang bahagi ng aking buhay ay ang panalangin. Sa aking personal na karanasan, ang panalangin ay nagbibigay sa akin ng lakas at pag-asa sa mga panahong mahirap at mapanghamon. Sa mga sandali ng pagdududa at kawalan ng direksyon, ang panalangin ay nagbibigay sa akin ng katiyakan na may Diyos na laging kasama sa akin. Sa pamamagitan ng panalangin, natutunan kong magtiwala sa kanyang plano at kalooban para sa akin. Religious life is not a bed of roses, but a journey filled with challenges and blessings. I pray that I will be able to persevere despite the many challenges and trials, and always keep a humble spirit, entrusting and surrendering myself to God, and pray confidently to the Father, Father, into your hands I commend my spirit. Amen.